What's up mga idol? Ako si Marco, ang inyong tito na sneaker collector. At for today's video, i-share ko sa inyo ang aking 1-year sneaker review ng aking Adidas Evo SL. Itong sneaker na to lumabas nung late 2024 and ako nakakuha ko ng pair na to early 2025 and napakahirap kumuha ng pair na to before dahil napaka-hype at nagkakaubusan ng size. Sunerte ako, nakakuha ko ng size ko sa GOAT app and nakakuha ko below retail. So sunerte ako. Now moving forward to 2026, itong sneaker na to napaka-accessible. Ang daming mga bagong colorway na lumabas and very accessible siya. Nabibili siya sa online at sa mga retail stores. Now, purpose talaga ng video na to, gusto ko i-share sa inyo ang aking 1-year long-term review ng paggamit ng sneaker na to para makapag-decide kayo kung sulit nga ba ito this 2026. Unang gusto kong pag-usapan is yung comfort ng sneaker na to. So, ito yung sa pinaka sikat na na silhouettes ng Adidas ngayon and dahil nga na-hype siya na isa sa mga pinaka-comfortable sneaker. So, right off the bat, ang feedback ko talaga after 1 year of use is ito yung isa sa mga pinaka-comfortable na sneaker sa aking sneaker collection and ito yung usual na go-to sneaker ko kung alam kong may matagal na katayo or palakad-lakad. So, ito yung go-to sneaker ko. Now, ang gusto ko dito is yung cushion, yung foam na ginamit, which is Light Strike Pro. And gusto ko yung implementation dito sa sneaker na to dahil although hindi siya yung pinakamalambot na foam, so mas malambot pa yung Foam X ng New Balance or yung Zoom X ng Nike. Pero ito medyo nasa firm side siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya malambot at hindi siya nagko-compress. Compared lang dun sa ibang foam, medyo mas firm ito and maganda yung, for me, maganda yung combination ng firmness niya at saka yung pagkalambot nung foam na to. And naramdaman ko din dito sa sneaker na to is meron din energy return. So, pag nilalakad mo, parang na-feel ko na propel ka forward and siguro combination yun ng foam at saka syempre yung shape nitong sneaker na medyo rocker yung shape niya. So, medyo na-propel ka forward. So, mayroon mga nagtatanong sa akin kung nagba-bottom out ba itong foam ng sneaker na to, itong Light Strike Pro for this sneaker. And ang masasabi ko after 1 year of use, na pang lifestyle, mga pang lakad-lakad, pang travel, hindi siya nagba-bottom out for me. Kung malambot pa rin siya after 1 year of use. So, hindi siya kagaya ng experience ko sa Boost, lalo na sa Ultra Boost na sa umpisa malambot pero pagtagal nagba-bottom out talaga sa paggamit mo, medyo nagfa-flatten out. Pero ito mukhang maganda yung implementation, tsaka maganda yung foam dahil malambot pa rin siya after 1 year of use. Now baka iba namang usapan kung pinapangtakbo mo to. Siguro lahat kasi naman ng foam merong may limit din and eventually magba-bottom out. Pero kung hindi ko naman pinapagtakbo based from my experience, okay pa rin siya after 1 year. Now, ang isa sa hindi ko lang nagustuhan pagdating dito sa foam material kasi ang implementation nito, itong buong ilalim ng shoe is yung Light Strike Pro. Foam lang siya talaga and then meron lang continental rubber dito sa labas na manipis lang pero hindi naka-enclose yung foam. Dahil nga malambot yung Light Strike Pro material, ang con or isa sa hindi ko nagustuhan is medyo prone siya to chipping and scratches. So sa isa kong sneaker, merong mga scratch dito dahil sa pag may tinapakang bato, hindi mo maiiwasan or sharp objects, talagang madali siyang mag-chip or mag-fray. Now, yun lang yung con dito sa sneaker na to. So, meron akong nakikita online na binili nilang model is yung may kulay yung foam. So, minsan may black, minsan may blue, may maroon. Pag nag-chip siya, dahil painted on lang siya, makikita mo puti yung sa loob. So, medyo mag-ingat lang kayo kung yun yung piliin yung colorway na dahil pag na-chip siya, medyo pangit dahil may kita yung white. Kasi painted over lang itong mga accents na to, pati yung sole
talagang white talaga yung Lightstrike Pro. Now, ang isa pa na hindi ko din nagustuhan dito sa sneaker na to, parang negative din na comment ko is madumihin siya. So, dahil nga lightweight tong sapatos na to, yung upper niya is mesh material and medyo parang tela or parang cloth-like yung material, lalo na for this particular colorway. Dito sa toe box, walang mga fuse material, mesh lang siya, and ito medyo tela siya. So, kapitin talaga siya ng dumi at alikabok or mga scuffs. So, yun yung drawback para sa akin, is magnet talaga siya sa dumi. So, ang suggestion ko talaga is, as kung pwede, kuha kayo ng colorway na hindi puti or medyo darker yung color ng upper, kasi nga mabilis siya kapitan ng dumi. Anyway, pwede mo naman linisin, pwede mong labahan. Although nasubukan ko yung mga sneaker wipes, hindi siya gumagana dito sa telan material, medyo mas nanonoot yung mga dumi. So kailangan talaga yung shoe cleaner na bumubula para kumbaga lalabahan mo or tatanggalin mo yung dumi. So natatanggal naman yung dumi. Ang problem lang is dirt magnet siya. So, yung experience ko, kakalaba ko lang, isang gamit pa lang, ang dumi na kaagad. So, ako kasi medyo, hindi ko alam kung may makaka-relate. Medyo OC din ako sa white sneakers. Pag white sneakers, gusto ko medyo maputi talaga. Pag may speck ng dumi dyan, parang gusto kong linisin talaga. So, nababother ako. So, yun lang yung drawback na nakikita ko for the material sa upper. Medyo madumihin siya. Now, pagdating naman sa sa durability niya, based dito, tinignan ko yung yung swelas niya, yung foam, medyo hindi naman siya gaano napupudpod, although yun nga, merong mga scratches akong nakita na talagang normal wear and tear. So, iwas lang talaga, hindi mo kasi talaga maiiwasan na pag naglalakad ka, may mga masisipa-sipa ka ng mga sharp objects. Baka pag sumasakay ka sa escalator, kapag sumasakay ka sa loob ng kotse, minsan may matatamaan ka talagang sharp object. So, normal wear and tear yun. Pagdating naman dito sa upper, wala akong masabi. Hindi naman siya natatastas or anything. Like what I said, medyo lininis ko na to, brinash ko na din to, medyo nag-hold up naman siya kahit na sinabon ko na tsaka brinash ko. So, medyo durable naman siya kahit na medyo lightweight tong upper niya. Medyo matibay naman siya for me. Ang next na gusto kong pag-usapan is yung stability ng shoe na to. So, yung stack height niya, sakto lang compared sa ibang max cushion shoes. Hindi siya ganun kataas. Pero yung shape niya kasi medyo rocker shape, and admittedly pag tingnan nyo dito, medyo narrow dito sa gitna. So medyo narrow siya, and for me merong konting stability, hindi naman issue, pero merong konting learning curve sa pagtatayo dahil medyo nga narrow siya, and kung papansinin nyo itong sa dulo, medyo curved siya dito sa may heel. So, pag nag-heel strike ka, so pag nakatayo ka lang, medyo nag-wobble siya ng konti, pero not as bad dahil nga kasi medyo mababa lang yung stack height. So, maninibago ka din pag bago mong suot, but eventually, wala din. Hindi mo na din siya mapapansin sa start lang. So, overall, I would say na I would recommend the sneaker na after 1 year of use, I would say na sulit siya dun sa presyo niya. So, currently, nasa 8,500 yung retail niya, but I think right now, sa mga retail shop online, medyo may mga 10% discount na even for the new colorway. So, I think if pag may nagtatanong sa akin, ito talaga rin-recommend ko na isa sa mga sneakers, even kahit hindi ka tumatakbo, for lifestyle lang, for walking around, dahil kasi nga yung combination niya ng firmness at saka yung softness ng cushion niya, napaka-comfortable siya dalhin, plus it being more lightweight, talagang suitable siya for day-to-day wear. So, like what I said, pag ako may lakad ako, alam kong matagalang nakatayo or alam kong maglalakad ako ng matagal, ito talaga yung isa sa mga go-to sneakers ko. So yun lang, nandito tayo sa end ng video. Sana nakatulong tong feedback and comment ko tungkol dito sa shoe na to. And like what I said, very recommended, and I hope nakatulong sa inyo tong video na to. So again, thank you for watching, and see you sa susunod na video.